Magandang gabi po sa bawat isa. It's Friday. Again, it's our Bible study po. August 27 na po. Talagang next week ay September na at sa karamihan ay yun ay Pasko na. Kaya ako po ay nagagalak na muli po kayong makasama ngayong gabi sa ating pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Sige po, kung meron po kayong Biblia, ay makibukas po kayo ulit sa akin sa pili mo. Philippians chapter 4 verse 10 after verse 13. Philippians 4:10 to 13. I rejoice greatly in the Lord that at last renew your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances is. I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any of every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. And last verse, I can do all things through Him who gives me strength. Amen. May God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Amang Banal, salamat muli sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Uulit-ulitin namin ang kalakasan namin na ikaw ang iyong salita. Makapangyarihan to. Basbasan mo ito, naway ito'y maintindihan namin at ipamuhay. Banal na Espiritu, sumaamin ka ngayong gabi. Hawiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan, mga problema, kung hindi ang mga oras na ito ay para lamang sa iyo. Salamat po. Napakabuti mo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabing, Amen and Amen. Thank you, Lord. Our topic for this Friday is entitled, Supply from Heaven. Ang ibinibigay ng langit. Amen. Bilang anak po ng Diyos, dapat po malaman natin na hindi maramot ang Diyos. Sabi ko nga, during the Old Testament from Genesis, bago po niya nilikha ang tao, ang una niyang ginawa kung papaano niya isosupply ang kanyang pangangailangan. At tayo po'y binili ng Diyos sa pinakamahal na presyo, sa kanyang banal na dugo na naghugas sa atin mga kasalanan at tinawag po tayong mga anak. So, dito lamang ay nagpapatunay na ang Diyos, ang plano ng Diyos, nung unang-una pa, ay ibigay ang pangangailangan ng mga tao. Now, sa verse 10, yung salita po ulit, I rejoice greatly in the Lord. Ako'y nagagalak maigi sa Diyos. Siguro hindi maganda yung sitwasyon mo ngayon. Siguro marami kang problema ngayon. Pero sa Diyos, sa ating Panginoon, kung ifo-focus lamang natin ang direksyon patungo sa ating Diyos, sabi dito, magalak po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, magalak ka. Ano man ang nararanasan mo, ano man ang na-experience mo ngayon, magalak ka. Kanino? Para sa ating Panginoon. Now, dito sinabihan ni Pablo ang mga tiga-Philippians na indeed na patuloy kayong nagbibigay ng ating mga pangangailangan, sabi ni Pablo. Pero dahil nga hindi naging maayos ang mga opportunity, pero ipinakita pa rin nyo kung gano'n nyo o kamahal. So nagsasabi po si Pablo sa mga Philippians kung paano naging mabuti sila sa kanya. Sabi dito, I am not saying this because I am in need. Hindi ko to sinasabi dahil ako'y nangangailangan. Di po ba? Madalas ko pong sabihin, pag ikaw'y may kaibigan o kamag-anak at madalas mag-text, araw-araw halos, madalas magbigay ng quote o verses ng pampalakas, i-treasure mo yun. Kesa nung kaibigan mo na all of a sudden biglang lalabas at magpapakita at magsasabing at magtitext. Meron ka ba yan? So, naalala ka lang dahil may pangangailangan. Pero during those days na mangumusta man lang, ay wala. Kaya dito sabi ni Pablo, ako'y nagagalak dahil nandiyan kayo. At ibinibigay ang aking pangangailangan. Sabi mo nga sa iyo katabi, ang pangangailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Ulit, ang pangangailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Ano man yan? Material, pera, emosyonal, lahat yan. Ibibigay tayo ng lakas ng ating Panginoon. Sabi po rin ni Pablo, whatever I have, I learn to be content. Meron po tayong pangangailangan,
Pero kung binibiyayaan tayo ng Diyos, sinasagot niya ang ating mga panalangin at hindi pa tayo masaya, ang tawag doon, hindi pa kontento. Hindi po masamang mangarap, hindi po masarap mag-ambisyon na ganito ang bahay mo, ganito ang posisyon mo. Pero kung nandyan ang blessing ng Panginoon at hindi ka natutuwa, ni mag-thank you man lang sa Diyos, ay wala ka. Ibang ugali na po yun. Dapat po, marunong tayo magpasalamat sa Diyos at sabi nga ni Pablo, marunong akong makontento anuman ang aking sitwasyon. Sabi niya sa verse 1, I know what is to be in need. Alam ko kung paano nangangailangan. Alam ko kung paano magkaroon ng marami. At alam ko rin kung paano ako mag-a-adjust sa bawat sitwasyon. Di po ba? Kung ikaw ay medyo malaki ang tiyan, di ba? Sabi mo, ang lakas mo kumain, lalo magana ka kumain. Pero nakikita ko kung talagang magda-diet ka, kung talagang halos konti lang ng rice mo, konti lang ng ulam mo, kaya pala eh. Bagamat sa una magugutom ka siguro. Sa una hindi ka sanay na punong-puno ang tiyan mo. Pero sabi ni Pablo dito, sanay ako sa sikreto. Ang sikreto pala yun, na maging kontento sa bawat sitwasyon ko. Sanay akong may kinakain, sanay akong magutom, sanay akong mabuhay ng marami, siguro sobra-sobra, at sanay rin ako ng mga ilangan. So sa sinasabi po ni Pablo, normal po ito. Makikita natin na talagang tao siya, na nangangailangan, pero hindi po siya marunong magreklamo, ano man ang meron siya. Diba? Minsan ang ibang tao ay nagrereklamo dahil wala ng bagong sapatos. Hanggang makakita siya ng taong walang paa. Doon niya na-appreciate, Lord, kahit luma itong sapatos ko. Salamat, may paa ako. Kaya, let us always go sa blessing ng Panginoon. At sinabi niya, ito, very familiar text sa verse 13, Philippians 4:13. Siguro, memorize mo ito. Ano sinabi doon? I can do all things through Him who gives me strength. Lahat ay kaya kong gawin dahil sa Kanya. Kanino? Sa Kanya. Hindi po sa iyo. Hindi po sa katabi mo. Hindi po sa kamag-anak mo. Hindi po sa pera mo sa bangko. Kundi, kaya kong gawin ang lahat sa Kanya, sa Diyos, na nagbibigay sa akin ng lakas. Alam po ba nyo, ang pinakamagandang creation, pinakamagandang masterpiece na ginawa ng Diyos ay tao. Nagkasala ang tao, pero gumawa ang Diyos ng paraan na manumbalik ang tao sa Kanya. At dito, sabi nga niya, naniniwala siya na ako'y malakas dahil sa aking Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, malakas ka. May sakit ako, Pastor. Malakas ka. Malakas ka sa Diyos. Meron akong bayarin, Pastor. Malakas ka, ibibigay yan ng Panginoon. Emotionally down ako. Sabi ng Bible, I can do all things through Him who gives me strength. So, sino nagpapalakas? Ang Panginoon. Kaya sabi ko nga, sa panahon ngayon, wag lang po panalangin. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Kung ikay Kristiyano, kung alam mong gustong makakita ka ng himala, gusto mong makakita ng talagang pagkilos ng Panginoon, ibalik mo sa Diyos ang Kanyang salita. His Word. Pag binabalik po natin ang salita ng Diyos sa Kanya, natutuwa ang Diyos at gumagawa siya ng himala after himala. Amen? Yung ginagawa mo po, gustong maghimala lalo ng Panginoon. Sapagkat nandyan ang ating Panginoon. Now, in verse 14, sinabi niya doon sa Philippians, nung early days, nung paman, ay ipinangaral ko na ang salita ng Diyos. Nagpunta ako sa Macedonia, sabi niya sa verse 15, at nandoon ang mga iglesia, at nandoon ang pagbibigay, at nandoon ang pagre-receive. At dito sa verse 16, pagpunta ko sa Thessalonica, nandun pa rin kayo, sabi niya sa mga taga-Philippians, nandoon nung supply ng ibinibigay nyo sa akin. At ako'y nangangailangan at binigyan nyo ako nung ayuda, di ba? May maka-ayuda. Pero ang maganda po dito, laging on time ang Diyos. Kaya the big question is, kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Siguro, hindi nga ganoon kamahal ang pagkain mo, pero lagi kang may kinakain. Siguro nga, hindi ganito kadaling kumita ngayon ng pera. Negosyo, trabaho, at nanganganib ang karamihan. Pero
meron pa ring blessing ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa mga tiga-Pilipian, salamat sa inyong pagbibigay. In verse 17, not that I desire your gifts, what I desire is that more be credit to your account. Diba? Uso ngayon ang GCash, uso ngayon ang online banking. Ang sabi ni Pablo, naway ibalik ito ng Diyos sa inyo. Ang lagi ko pong tinitingnan, tingnan po natin ang mga tao. Yung galante po nung madalas magbigay, tingnan nyo, yun ang laging meron. Look around. Barkada ka man, siguro ikaw nung barkadang laging nililibre. Tingnan mo nung madalas man libre, yun ang may pera lagi. Kasi totoo, blessed are the giver kahit kaysa sa receiver. Mas mapalad ang nagbibigay. Kaya bilang Kristiyano, lagi ko pa sinasabi na dapat hindi tayo si kuripot. Hindi dapat tayo si ganyan, si ganun. Bagamat kailangan maging practical sa sitwasyon natin ngayon. Pero dapat po, kung talagang kinakausap ka ng Diyos, maging ikaw ay generous. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi as you give, babalik at babalik ang biyaya ng Panginoon. Ganito ang sinasabi ni Pablo sa Philippians, babalikan kayo ng blessing ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo yan, babalikan kayo ng blessing ng Panginoon. Siguro, kaya mo magbigay sa mahal mo sa buhay dahil mahal mo sila, kaibigan. O higit sa lahat, siguro sa Panginoon, magbigay tayo. Magbigay tayo doon sa mga nangangailangan. Amen. Hindi naman ito'y paalakihan. Hindi ka naman nagbibigay at yung plastic may pangalan mo. Hindi ka naman politicians na gusto nagpapakilala. Ang ipinapakilala po nyo ay ang kabutihan ng Diyos. At ulitin ko po, yung marunong magbigay, yon ang may supply ng langit. Okay? Now, sabi rin dito, kay Apropredus na sinabi niyang ang daming regalo. Siguro binless lalo ito ng Panginoon. Diba? Look around sa church, sa trabaho mo, ng mga taong madalas magbigay. Minsan, pag ganitong malapit na ang Pasko, nag-iisip ka magbigay rin sa ibang tao, di ba? Pero ang tinitingnan mo, sino ba nagbigay sa akin ng Pasko last year? Yun ang bibigyan ko. May ganun tao. Kung sino nagbigay sa kanya, yun ang nabibigyan. Pero the Lord is teaching us, sino man, may nagbigay o wala. Merong taong madalas magbigay sa iyo o nung tao na yun, kailanman, hindi ka binigyan. Pero sabi sa iyo ng Panginoon, anak, bigyan mo yan. Dahil tinuturuan po tayo ng Panginoon maging katulad niya. Dahil ang Diyos natin ay mapagbigay. Bilang kanyang mga anak, marunong din tayong magbigay. Okay? Hindi tayo masyadong sarado sa blessing ng Panginoon. We release the blessing. Dahil ang turo ng Panginoon, babalikan tayo ng blessing ng Panginoon. Last po, when our life is very pleasing to God, sabi, acceptable unto God. Sabi sa verse 19, mahalaga yun, acceptable and pleasing to God. Sabi dito ni Pablo, and my God will meet all your needs. Wow. Ang ating Diyos ay ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan, maliit o malaki. Nandiyan ka sa ospital at may sakit ka at iniisip mo ang bill, God will provide. Hindi ka atakihin paglabas mo sa ospital, God will provide. Bahala ang Diyos. Amen? At sabi sa gastusin ngayon, pamalengke, pang-grocery, pang ating mga daily pangangailangan, God will meet all your needs. If you have an acceptable and pleasing life unto God, kung marunong ka rin magbigay, tinuturuan po tayo ng Diyos na hindi maging kagaya ni Juan Tumad. Especially in giving. Action to eh. Pag sinabi mong giving, action. You can never give kung anong wala ka. Di ba? Now, dahil may Panginoon ka, you give. Dahil may blessing kang natanggap sa Panginoon, yung blessing na yun, ibinibigay mo rin sa iba. Kaya pinagpapala ka. Sabi nga dito, according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sino ba ang pinakamayaman? Ang Diyos. Sino ba ang magsusupply ng ating mga pangangailangan? Ang Diyos. Sino ba nag-aalaga sa mga halaman, sa mga damo? Ang Diyos. Sino ba ang bahala sa mga hayop? Ang Diyos. Now, sa taong pinakamahal niya, pinaka-specialty niya, ang Diyos
ang bahala sa atin. Lalo-lalo na kung anak ka ng Diyos, lalo-lalo na kung marunong ka sumunod sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, I do believe na ang ating pangangailangan ay ibibigay yan ng Panginoon. Hindi po maramot ang Diyos. Siguro, nakikita mo ang sitwasyon mo na parang you are looking forward sa mga bagay-bagay na nakikita mo. At sabi mo, mukhang wala ng pag-asa. Mamamatay lang akong tulala yata, pastor. Hindi po. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Habang sumusunod tayo sa Panginoon, habang nagtitiwala po tayo sa Panginoon, may gagawin at may gagawin ng Panginoon. Kaya, kung naniniwala ka sa blessing ng Panginoon, lagi mo i-declare everyday, hindi ako pinanganak na mahirap. Pinanganak ako na panalo at pinagpapala ng Diyos. Amen? Dahil naniniwala tayo sa blessing eh. Yung po, blessing na yon ay dadating lamang sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya, ang ating topic nga, supply from heaven. God will supply. He will supply. Kaya kung may alam kang kaibigan o kamag-anak na financially ay nakatingin sa bayarin, always say, kung marunong ka lamang magtiwala sa Diyos, marunong kang sumunod, dadating at dadating ang supply ng Panginoon. That's true. Yung mga salita na yon ay hindi galing po kay Pastor James, galing yan sa Diyos na may-ari ng buong mundo. Sa Diyos na nagsabi, anak, ako bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Huwag mong tingnan na hindi mo kaya. Dahil nandyan ako. Sabi ng Diyos, kaya mo yan. Now, let's focus right now on our needs po. Ating pangangailangan. Maliit man yan o malaki, matagal na yan, utang na yan, sakit sa ulo mo yung kaiisip kung paano yung babayadan. And the Lord is saying, anak, balikan mo ulit salita ko. Turuan mo ang sarili mong sumunod at manampalataya. Yun po eh. Kasi hindi po agad blessing yan eh. Sa iyong pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Saka bumubukas ang langit at makikita mo ang supply ng Panginoon. Every time you go sa iyong hapagkainan, may pagkain lagi. Every time you go to sleep, may bubong kayo, may kama, may electric pan, o kaya naman may aircon kayo. Mabuti ang Diyos. Bagamat andyan ang mga sakit, ang mga virus, hanggang ngayon, hindi ka nahahawaan, iniingatan ka. At sabi pa sa pinag-aralan natin ngayon, He will meet all your needs. Lahat yan. Alam ko po, lahat tayo nangangarap ng house and lot. Nangangarap magkaroon ng sasakyan, nangangarap na magkaroon ng ganyan. Pero sabi mo, imposible, no? Siya ang Diyos ng imposible. At lahat ng iyong pangangailangan through His riches and glory ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, kababayan, mananalangin tayo sa ating mga pangangailangan. Specifically, sa ating mga kailangan. At gusto ko pong maniwala ka na may gagawin ng Diyos. Sige po, let's lift our hands. Salamat, Amang Banal, muli sa paalala mo that I can do all things through Him who gives me strength. And my God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sinabi ito ng iyong salita. Hindi babalik sa iyo ito na walang nangyayari. Pero bago naming maranasan ng supply ng langit, turuan mo kaming sumunod sa iyo. Turuan mo kaming manampalataya sa iyo. Na hindi mo kami tinawag na habang buhay mahirap, habang buhay ay nagbabayad ng utang. You will give us wisdom, Lord, kung paano lalong umasenso. You will give us this blessing. Aalisin mo ang curses, especially ang poverty, ang kahirapan.
papalitan mo ito ng kayamanan na nanggagaling sa iyo. Lord, I do pray for those people right now na baon sa mga bayarin. Hindi alam kung saan kukunin. Ikaw po ang tumulong sa kanila. Ikaw ang Diyos na hindi kami pinababayaan. Ikaw ang Diyos laging maaasahan namin. You will supply not some of our needs, but you will supply all of our needs. Ikaw yan, Panginoon. Salamat sa iyong provision. Salamat sa mga nanonood sa amin sa live stream na ito, sa kagalingan, sa kaayusan ng aming bansa, sa pag-iingat, sa aming mga pangangailangan na sinabi ng iyong salita, you will supply. Thank you, Lord, for this live stream na patuloy mo kaming pinapalakas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. And Amen. Thank you, Lord. Salamat po at kasama ko po ulit kayo na Merkules, Biyernes at Linggo. At lagi ko po sinasabi, kahit a small note, yan lang po sa baba, sa comment. Mag-comment po kayo kung paano po itong live stream na ito ay ginagamit sa inyo ng Panginoon. God will supply all our needs. Kaya kapit lang po. Maraming bayaran, di po ba? Hindi nauubusan ang bayarin. Pero hindi rin mauubusan ang biyaya ng Diyos para sa atin. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of Light of Life Foursquare Church. Again and again, the Lord loves you and the Lord cares for you. Good night, sweet dreams. Patuloy po tayong humawak at kumapit sa ating Panginoon.